At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. Siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. Mismo si Vice President Sara Duterte na ang nagsabi na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang gumawa ng paraan upang maisakatuparan ang Bucana Bridge sa Davao na ngayon inangkin ni Pangulong Bongbong Marcos na ligasiya o mano ng kanyang administrasyon. Ayon pa kay Vice President Sara Duterte, si dating Pangulong Duterte ang mismong nakipag-usap sa bansang China kaya ito napunduhan ng libre at walang ginastos ang ating pamahalaan at ito'y regalo sa Davao nang dahil na rin sa dating Pangulo. Sadya ngang walang natapos na infrastruktura ang Marcos administration at puro ghost project lamang ang nagagawa at nang-aangkin na lamang ng proyekto ng dating administrasyon. Di ba labis itong kahiya-hiya? How's our visit today Uh, with the former president? yes, okay lang naman yung bisita. It was a good day today. And we talked about the unconstitutionality of the transfer of the PhilHealth funds, no, 60 billion of it, and it was, decided that it should be returned, That's correct. yes, to PhilHealth, and then, we talked about the inauguration of, or the inauguration on Sabato. Inspection daw Opening yung of the Davao Bucana Bridge. VP, what's the reaction of the former president and you yourself with respect to the unanimous decision of the Supreme Court 15-0 asking the government to return the funds to the PhilHealth Fund? Well, the Supreme Court is the final arbiter, no, of legal cases in our country, and if they say that it is unconstitutional, then it is, and then it should be returned. Rightly so, because dapat ang pera ng PhilHealth ay binabalik or nire-reinvest balik sa health programs ng ating bansa. VP Inday, earlier we talked about the Bucana Bridge, and you made mention that you're going to refer the Yes. situation with the former president. Ano po yung decision ni Yes, former president? nag-ano lang ako kanina kung pwede ko ba i-kwento yung backstory ng Bucana Bridge, and then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay ang Bucana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bucana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Davaoenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din, dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So wala tayong
walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos saying that this is one of the 4 legacy projects under his administration so far? Basta sa akin, yun na lang. Bilang Dabawenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Now, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At and yes, as I said, yung source of fund, ang People's Republic of China, sila yung pinagpapasalamatan ko. VP Inday, on a different matter, today the determination of the medical records with respect to the competency of the former president will be submitted. Was the submission done already or? Wala akong, hindi ko alam no kung nasubmit na ba yung medical records. Ang siguro, tamang tao na sumagot kung ano yung nangyayari sa kaso ay si Attorney Nicholas Kaufman. VP, is there something that the former president wishes to relay or perhaps you want to relay to the Filipino people now na malapit na po ang Pasko? Malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Pero kailangan natin maging matatag. As Filipinos, we are known to be resilient. Kaya kailangan natin itawid itong Pasko na ito na merong pag-asa sa ating mga puso. At syempre ipagdasal natin yon na mas maganda ang ating taong 2026 sa kung ano man yung dinaanan natin ngayong 2025. Thank you, VP. May question bang iba? Ma'am, pwede, may mga bali-balita po kasi na yung ibang media po is pinalalabas po nila na overpriced daw po yung nabili ng OBP na CCTV. Wala pong findings na ganun ang Commission on Audit. No, kung nakita ninyo sa statement ng Office of the Vice President, pinublish na yung report ng Commission on Audit at wala silang findings of any wrongdoing sa Office of the Vice President. In fact, meron silang binigay na unqualified opinion Congratulations, doon sa opisina ng Office of the Vice President. At kailangan ko pasalamatan doon yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President kasi sila talaga yung ako lang yung muka ng opisina. Pero lahat ng paperworks, lahat ng trabaho sa mga utos ko, lahat ng legwork, trabaho yan ng mga personnel ng Office of the Vice President. Kaya papasalamat ako sa kanila dahil nakuha nila yung unqualified opinion. And by the way, ma'am, congratulations kasi kayo po yung pinakamataas na ratings po. Trust rating. Yes, opo. Nagpapasalamat din ako niyan sa ating mga kababayan no, na nakikita nila yung trabaho ko bilang Vice President at trabaho ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President at malaki ang kanilang tiwala sa kakayahan namin at yes, so nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin at kahit man na bumaba or tumaas yan, pabago-bago ang numbers, rest assured that the Office of the Vice President will continue to faithfully serve the Filipino people. One more, ma'am. Yes, ma'am. Any reaction, ma'am, kasi sabi po ni BBM is willing daw po siya makipagdialogo sa inyo para daw po sa ikaw-unlad ng Pilipinas.
Mura to. Okay. Ano niya? May iba pa bang question, guys? Sige, go ahead. Ma'am, ano pong masasabi niyo kay Sandro Marcos na siya itinagulan po pork barrel king? Oo. Well, wala akong wala pa sa akin yung mga dokumento, ma'am, no. Hindi ko pa na-review yung mga dokumento. So, hindi muna ako mag-comment sa ganyan. Pero ang pwede ko pong i-comment ay madami talagang mga insertions ang iba't ibang mga congressman. Kasama na si Congressman Sandro Marcos. At nakikita natin sa papel yon. Hindi siya chismis, hindi siya yung gawa-gawa lamang. Kasi nakikita talaga siya sa mga documents, yung mga insertions ng project. Thank you, ma'am. VP, just one last question. Are you prepared for a possible impeachment complaint filed next year? Yes, we're about to release a statement about the impeachment, no. So lalabas namin 'yan sa Monday. Tinatapos lang namin ngayon. Meron lang ako mga edits and amendments